life for thee, my precious blood I shed, that thou mightst ransomed be, and quickened from the dead. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? My Father's house of light, my glory circled throne, I left for earthly night, for wandering sad and lone. I left it all for thee, as thou left all for me. I left it all for thee, as thou left all for me. I suffered much for thee, more than my tongue can tell, of victorious agony, to rescue thee from hell. I bore it all for thee. What hast thou borne for me? I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? And I have brought to thee, down from my home of love, salvation full and free, my pardon and my love. I bring rich gifts to thee. What hast thou brought to me? I bring rich gifts to thee. What hast thou brought to me? I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines the dim one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my and my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my and my home forevermore.
ethers seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a microbe throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my and my home forevermore. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Alleluia, alleluia. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Alleluia, alleluia. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Alleluia, alleluia. Man shall not live by bread alone, but by alleluia that proceeds from the mouth of Yah. Alleluia. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay nagagalak sa gabing ito na muli po tayong magkakasama po sa internet, Facebook, para po sa ating pag-aaral, pagtuturo po sa gabing ito. So magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid, mga kaibigan, sa ating mga kaigsuonan. Maayong gabi sa inyong tanan mga igsuon, sa ating mga kakabsat na imbang garabi katakay amin kakabsat, sa ating pong mga kaibigan sa Samar, Leyte, mangupay nga gabi kabugtuan ko kung Kristo, at sa ating mga kapatid, kaibigan sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa inyo kabos, sa may Pangasinan, Santo Salabi, at si kayon amin. At siyempre dito po sa lalabigan po ng Pampanga, bahagi po ng Bataan, Zambales, Nueva Ecija, Tarlac, may Pabengi, Quezon. So atin pong bibigyan pansin po sa gabing ito na isang katanungan na dapat nating pansinin. Meron bang nangyaring pagpapatawad ng mga kasalanan sa ilalim ng Old Testament? Yun po ang ating gustong bigyan pansin sa gabing ito. Was there forgiveness in the Old Testament? Yan ang ating bibigyan pansin po sa gabing ito. At ating pag-aaralan, galing po sa salita ng Diyos. Hindi po mahalaga rito ang ating opinion, kundi mahalaga rito kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Isang bagay po ang malinaw sa atin pagdating po sa
Bagong Tipan, at kung ito'y may kaugnayan sa Old Testament. Dito po sa Galatia chapter 3 verse 10, For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. So sa ilalim po ng kautusan ni Moises sa Old Testament, para kayo maging matuwid, kailangan mong gawin ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa kautusan. Hindi ka maaaring magkakasala. Ikaw po ituturing na matuwid ng Diyos kung sumunod ka sa lahat ng mga utos ng kautusan po ni Moises at hindi ka nagkasala kahit kailan. So, siyempre, kung ikaw hindi nagkasala, ikaw matuwid. Wala kang kasalanan, di ba? So, verse 11, But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. In other words, walang inaring ganap sa pamagitan ng kautusan. So, isa pong simpleng pagpapansin, kung ang mga tao po ay pinatawad sa kailang mga pagkakasala sa Old Testament, sa mga tweet, may mga tao na inaring ganap sa ilalim ng kautusan. Pero sabi po ni Pablo, walang inaring matwid sa ilalim ng kautusan ni Moises. Yun po ang sinabi ni Apostle Paul. Pero kung ating pong bibigyan pa ng malawak na paningin, if we consider some verses in the Old Testament regarding forgiveness of sins under the Old Testament, meron tayong mababasa mga talata na parang nagpapakita ng pagpapatawad. In other words, may mga talata na either na sinasabi na sila'y nakakamtan ng pagpapatawad, they got forgiveness, or they were asking for forgiveness, at sinasabi na ng Diyos ay mapagpatawad sa Old Testament. So para magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral, basahin po natin ang mga talatang babanggitin po natin na po. Unang talata na ating bibigyan pansin. Si Moses po ay humingi ng kapatawaran para sa kasalanan ng kanyang bayan bago siya namatay. Ang isang katanungan na papasok sa ating kaisipan, kung walang kapatawaran, bakit siya hingin ng kapatawaran? Hindi ba? Sabihin, kung walang kapatawaran, ba't hingin si Moses ng kapatawaran? Basahin po natin. Dito po sa Exodus chapter 32, verse 32. At ating babasahin sa English, pagkatapos sa ating wika. Yet now, if you will forgive their sin, ang kasalanan ng kanyang bayan, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written. Maybe ito'y tumutukoy sa aklat ng buhay, hindi ba? Sa ating wikang Tagalog, ngunit ngayon kung maaari, ay patawarin mo kailang kasalanan, at kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na sinulat mo kanya. Ito humingi ng kapatawaran si Moises para sa bansang Israel. Yun po nabasa natin, di ba? Ngunit ngayon, kung maaari, ay patawarin mo kailang kasalanan, at kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na sinulat mo. So, kung hindi mo patatawarin kanya, alisin mo na ang aking pangalan sa aklat na sinulat mo, sabi ni Moses. So, humingi siya ng kapatawaran para sa kanyang bayan. Ganoon din po si Haring Solomon. Siya po'y nanalangin sa Diyos para patawarin ang bansang Israel. So, si Moses ang una mababasa natin, and then Solomon prayed for God to forgive Israel. Patawarin po ang bansang Israel. Dito po sa unang hari, 1 Kings chapter 8, verse 33. When your people Israel are defeated before an enemy, because they have sinned against you, and when they turn back to you and confess your name,
and pray and make supplication to you in this temple, then hear in heaven and forgive the sin of your people Israel, and bring them back to the land which you gave to their fathers. So, ibig sabihin, dito po ay nananalangin si Solomon na kapag ang kanyang bayang Israel ay natalo sa kailang mga kaaway dahil nagkasala sila. At sila manumbalik sa iyo, maganda, basahin na sa Tagalog. Kapag ang iyong bayang Israel na nagkasala laban sa iyo ay nagapi sa harap ng kaaway, ngunit muling nanumbalik sa iyo at kinilala ang iyong pangalan, nananalangin at nagsusumamo sa iyo sa bahay na ito, ay pakinggan mo mula sa langit at patawarin mo ang kasalanan ng iyong bayang Israel at dalhin mo sila uli sa lupain na iyong binigay sa kanilang mga ninuno. Dahil mapapasin natin, alalahanin po na sa Deuteronomy, na ang isang kondisyon ng Diyos para mapanatili ang lupain sa kanila ay sila po ay maging tapat sa Diyos at huwag magkasala. So in other words, pag nagkasala sila tatanggalin sa lupain. Eventually, ito po natin nakita anong sila naging alipin sa bansang Babylon dahil sa sisukdulan ng kanilang pagkakasala laban sa Diyos. So, dalawa na yun. Si Moises, Solomon, ay nanalangin para sa bansang Israel na patawarin sila ng Diyos sa kanilang mga pagkakasala. Nung sila nasa pagkalipin na, in other words, ang bansang Israel nasa Babylon, si Daniel ay nanalangin para sa kapatawaran ng bayan. Daniel prayed for forgiveness for the people. So, humingi po ng nanalangin si Daniel para sa kapatawaran ng kanyang bayan. Daniel chapter 9 verse 19. O Lord, hear. O Lord, forgive. O Lord, listen and act. Do not delay for your own sake, my God, for your city and your people are called by your name. Dito sa Tagalog, O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka. Tumilos ka. Alang-alang sa iyong sarili, o aking Diyos. Huwag mo ipagliban sapagkat ang iyong lungsod, ang iyong sangbahayan ay tinatawag sa iyong pangalan. In other words, para hindi mapahaya ang pangalan mo kanya. So sabi niya, O Lord, hear. O Lord, forgive. So ibig sabihin, yung ating pinakikita ng mga binabasa natin mga talata, o bakit naman hihingi ng kapatawaran si Daniel para sa bayan ng bansang Israel kung hindi maaaring patawarin ng Diyos sa ilalim ng Old Testament? Napunta po tayo kay Haring David, si King David, sa Psalm 25 verse 16. Turn yourself to me and have mercy on me, for I am desolate and afflicted. The troubles of my heart have enlarged. Bring me out of my distresses. Look on my affliction and my pain and forgive all my sins. So ito po yung humingi ng kapatawaran si David sa kanyang mga pagkakasala kanya. Dito sa Tagalog, manumbalik ka sa akin at ako'y kahabagan sapagkat ako'y nalulungkot at nahihirapan. Kabagabagaban ng aking puso ay yung pawin at sa aking kapanglawan ako ay hanguin. Isaalang-alang mo ang aking kapigatihan, kaguluhan at patawarin mo ang lahat kong mga kasalanan. Obviously, si David po rito ay nasa matinding pagsubok sa buhay niya at siya humingi ng kapatawaran sa Diyos sa lahat ng mga pagkakasala. Again, bakit hihingi si David ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan kung walang kapatawaran sa lalim ng Old Testament? Di ba magandang, that's a legitimate question. Binabasa natin itong mga talatang ito. Pangalawang punto, under the Old Testament, God is said to be a forgiving God. Nilalarawan ng Diyos sa isang mapagpatawad ng Diyos. So, kung walang kapatawaran sa Old Testament, paano magiging mapagpatawad ng Diyos ang Diyos? That's a legitimate question, di ba? Sa Micah chapter 7 verse 18, Who is a God like you?
pardoning iniquity and passing over the transgression of the remnant of his heritage. He does not retain his anger forever, because he delights in mercy. He will again have compassion on us, and will subdue our iniquities. He will cast all our sins into the depths of the sea. Again, ito po siya po'y nagpapakilala kung ano ang Diyos. Sa Tagalog, sino ang Diyos na gaya mo? Na nagpapatawad ng kasamaan at pinapalampas ang pagsuway ng nalabi sa kanyang mana. Hindi niya pinananatili kanyang galit magpakailanman, sapagkat sinululugod sa tapat na pag-ibig kanya. So ito sabihin, ito po ay nagpapakita sa atin na sabi ni Micah, walang katulad ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa isang mapagpatawad na Diyos. God is said to be a forgiving God. Kung di naman siya maaaring mapatawad, di bakit tatawagin siya mapagpatawad? Di naman. Sabi rito, sa Psalm 86 verse 5, God is said to be ready to forgive. Sa Tagalog, sa ating wika, siya po ay handang magpatawad. Paano siya handang magpatawad kung walang kapatawaran sa Old Testament? Ito po yung mga legitimate tanong, di ba? For you, O Lord, are good and ready to forgive, and abundant in mercy to all those who call upon you. Sa Tagalog, sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad. Sagana sa tapat na pag-ibig sa lahat ng sa iyo ay tumatawag. Ibig sabihin, pag tumatawag ka sa Panginoon, siya'y sagana ng pagpapatawad. Siya po yan handang magpatawad. Ayon po sa binasa nating talata. At dito rin makikita natin sa Isaiah chapter 55 verse 6 hanggang verse 7 na yung mga nagsisisi ay pinangakong patawarin. Those who would repent were promised forgiveness. Kung ikaw ay magsisisi, ay pinangakuhan silang papatatawarin. Yun po ating mababasa sa Isaiah chapter 55 verse 6. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Hindi lang siya mapagpatawad sa po ay mapagpatawad ng sagana, kung babasahin natin ng Tagalog. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya mapagpatawad ng sagana. So He will abundantly pardon. Siya po ay mapagpatawad ng sagana. So again, sila sabi dito, pinapangakuan na patatawarin yung mga nagsisisi. So 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Sa Tagalog, at kung aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kailang masasamang lakad, akin silang pakikinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kailang kasalanan at pagagalingin ang kailang lupain. Again, kung walang kapatawaran sa Old Testament, paano natin paliliwanag yan? Dito sa Leviticus chapter 5 verse 18. And he shall bring to the priest a ram without blemish from the flock with your valuation as a trespass offering. So the priest shall make atonement for him regarding his ignorance in which he erred and did not know it, and it shall be forgiven him. So ito mga kasalanang hindi nila alam. They were ignorant, ganyan. Pero sila magbibigay po ng isang ahing
para sa kanilang paglabag. At sila po ay patatawanan, sabi rito. Sa verse 18, kaya siya'y magdadala sa pari ng isang tupang lalaki. Doon sa old, ang Biblia, sacerdote. Pero hindi na natin ginagamit sa sacerdote. Ang katumbas mo na pari. Kaya siya magdadala sa pari ng isang tupang lalaki na walang kapintasan mula sa kawan ayon sa halagang itinakda mo bilang handog para sa budhing may sala. At ang pari gagawa ng pagtubos para sa kanya dahil sa kasalanang hindi sinasadya na kanya nagawa at siya'y patatawarin. So ito po yung kasalanang hindi sinasadya. Pero kung siya mag-aahin ng isang tupang lalaki, siya'y patatawarin kanya. So sa under the Old Testament, pag nagkasala ka, you have to offer a trespass offering at ikay patatawarin, sinasabi sa atin. At dito rin po sa pinakahuling talata na babasahin natin sa Old Testament na mayroon tayong makikitang pagpapatawad. Forgiveness was claimed in the Old Testament. May mga nagsasabi doon na pinatawad nila. Basahin na sa Psalm 32 verse 5, I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. You forgave. Past tense po yun eh. Pinatawad sa kasamaan ng kanyang kasalanan kanya. Ito rin sa Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions for us. Removed. Past tense na po yun. So may mga tao nagsasabing pinatawad sila ng Diyos under the Old Testament. So hindi maliwalag na pinasa natin sa isa na kung tating titignan itong mga talatang ito, para bagang may kapatawaran na nangyari sa Old Testament. People were forgiven in the Old Testament. Kung binabasa natin itong mga talatang ito. Di ba? Pero on the other hand, makikita natin sa New Testament, iba naman ang sinasabi. Ito po ang ating mababasa na po. Kailangan nating basahin ng lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan. Doon sa Romans chapter 3 verse 20, sinasabi rito, walang naging inaring ganap sa mata, sa paningin ng Diyos sa Old Testament. No one was justified by the law. Say not, therefore by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. In other words, ang purpose po ng kautusan ni Moses is for Israel to acknowledge sin, para malaman nila kung ano yung pagkakasala. Katulad po lang sinasabi sa Romans chapter 7 verse 7 ni Apostle Paul, na para daw niya malalaman ang kasakiman, kundi sinasabi ng kasulatan, huwag kang mananakim. What law is that? All the 10 Commandments, di ba? Basahin natin sa English, ano po? Sa New King James. Kung tatanungin niyo, if you'll ask me what versions you may use, I choose New American Standard Bible and the New King James Version. So Romans chapter 7 verse 7, basahin natin. What shall we say then? Is the law sinned? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. So hindi niya alam ang kasakiman, kundi sinabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Anong kautusan yun? Yan ang kautusan 10 Commandments. So doon sa sinabi sa Romans 3:20, therefore by the deeds of the law, no flesh will be justified
in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Ibig sabihin, yung mga tao ay nagkasala sila doon sa ilalim ng kautusan ni Moises. Ngayon din po, ibinasa natin ngayon sa Galatians chapter 3 verse 11. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. In other words, walang kapatawaran sa ilalim ng kautusan ni Moises under the Old Testament sapagkat ang kapatawaran sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sinasabing the just shall live by faith, ito yung sistema ng pagiging matuwid sa pamagitan ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Under the Old Testament, you are justified if you will live perfectly and you never sin. Hindi ka nagkasala kahit kailan. Wala nga nangyari, kasala nga. Doon po sa New Testament, you are justified when you are forgiven of your sins by the blood of Christ. Yun ang makikita natin. So walang naging matuwid sa harapan ng Diyos sa kautusan ni Moises because all have sinned. Lahat ay nagkasala nga kanya. Kung pupunta tayo sa Hebrews chapter 10 verse 1, for the law. Pag sinabing the law, yun ang batas na binigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises sa bansang Israel, the Old Testament. For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with the same sacrifices, which they offer continually, year by year, make those who approach perfect. Itong taunang during the Day of Atonement, yun po yung taunan na nag-aahin para sa kanilang mga kasalanan at ang pinakapulong saserdote papasok sa banal at pinakabanal para mag-aahin sa kasalanan ng bayan pagkatapos ng mag-aahin para sa sarili niya. Ito mang ginagawa nilang ito hindi nagpasakdal kahit kanino. Sa Tagalog, yamang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamagitan ng ganding mga alay na laging inihandog taon-taon. Hindi nagpapasakdal. No one was justified. No one was made perfect. If you are justified, then you're perfect. Wala kang kasalanan, di ba? Pero no one was justified. No one was made perfect. So kahit na year by year, then make sacrifice, they offer the blood of animals during the Day of Atonement, they were never made perfect. Sila pa rin ay may sala. Kasi kung you are made perfect, then your sins ay pinatawad na, di ba? So under the law, the offering of animal sacrifices could not take away sin. Hindi pwedeng magalis ng mga kasalanan. So tingnan nyo, we are trying to harmonize what the Old Testament says regarding forgiveness and what the New Testament says regarding forgiveness under the Old Testament. Ganyan talaga dapat natin i-harmonize. Hindi naman naglalaban yung dalawang tipan sapagkat parang salita ng Diyos yan. Sabi rito, sa Hebrews chapter 10 verse 4, for it is not possible. When it is not possible, it is impossible that the blood of bulls and goats could take away sins. So in other words, hindi maaaring magalis ng mga kasalanan yung mga dugo ng mga toro at ng mga kambing, kanya. Katulad sa Tagalog. Sapagkat hindi maaaring mangyari ng dugo ng mga tao at mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. They could not take away sins. Yung maliwanag po yan. So kahit na sila nag-aahin taon-taon at kahit nag-aahin sila pagka nagkasala sila, hindi nagtatanggal ng kasalanan yung mga aahin na yun. Tignan niya, sa Hebrews 10:11, araw-araw kanya. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. At bawat pari tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng hindi manghandog na kailanman na hindi makapag-aalis ng mga kasalanan. Kailanman, ganyan. Sa Tagalog.
Dito po sa English, can never take away sins. Kailanman na hindi makapag-aalis ng mga kasalanan. Under the law, men were not eternally free from any sin they committed in that the same sin was remembered again. Kung kayo po ay nagkasala sa pamahalaan at ikay natulan at ikaw ay nabilanggo, pero may provision sa ating konstitusyon at sa ating batas. You can appeal for a presidential pardon sa pagpapatawad ng presidente. If the president will approve the pardon, then your sin will be blotted out of the record. Aalis niyo sa record ang kasalanan ginawa mo. That's presidential pardon. Ang pag ikay binigyan ng parole, your sin still remains. Nandun pa rin sa record ng mga kasalanan. Kung pupunta ka sa NBI, makikita mo pa rin you are convicted, but you are paroled. Ganyan. But if you are pardoned, your sins will be removed from records. Wala ka ng record pag gano'n. Gayun din ang pagpapatawad ng Diyos. Tatanggalin niya ang iyong mga kasalanan at hindi na niya alalahanin pa. So dito po sa Hebrews 10, verse 2, but in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. So, pag halimbawa, ikay nag-aayon para sa kasalanan sa taon na ito, sa susunod na taon na pag-aayon, yung kasalanan mo sa taon na ito ay muling alalahanin. They are remembered every year. Ngunit sa pamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon. Kung pinatawad ka na ng Diyos sa iyong pagkakasala, hindi na niya alalahanin pa yung kasalanan niya because pinatawad ka na niya. Pero bakit inaalala pa taon-taon yung mga pagkakasala niyo? In other words, hindi pinatawad. Yan pong essence. Kung tutuloy po na sa Hebrews chapter 10, kung pinatawad na, ay hindi na sana alalahanin pa kanya. At hindi na kailangan mag-aayon pa sa mga kasalanan niyo. Di ba? Di ba tama ito? Kung pinatawad ka na, so pinatawad ka na. Wala ka na pang alalahanin pa sa iyong mga kasalanan kasi tinanggal na. Masaya na sa Hebrews chapter 10. Dito po sa verse 2. For then would they not have ceased to be offered? For the worshippers, once purified, would have had no more consciousness of sins. Kung pinatawad ka na, hindi mo makakalimutan mo yung pagkakasala mo kasi hindi naalalahanin pa. Pero ang problema sa verse 3, but in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. So kung tinaalala pa rin yung mga pagkakasala mo, then you were not forgiven. Kasi inaalala pa eh. Pagka pinatawad ka na, hindi na alalahanin pa yung mga kasalanan, kahit ano pang kasalanan ginawa mo. That's the essence of real forgiveness. Under the law, priestly offering could not take away sins, but the one offering of Christ could. Yun lamang pong isang pag-aahin ng dugo ng Panginoon ang maaaring mag-alis ng mga pagkakasala. Pero yung sa ilalim ng kautusan ni Moises, yung pag-aahin ng mga pare ay hindi maaaring mag-alis ng mga kasalanan. They could not take away sins. So Hebrews 10:11, and every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But this man, referring to Christ, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Siyang Panginoon, isang beses lang siya nag-aayon sa kasalanan. The priest under the Old Testament repeatedly offered the same sacrifices and could not take away sins. Kanya. Sa Tagalog, at bawat pare tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman na hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit na makapaghandog si Kristo na isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, sa imupo sa kanan, sa lahat ng panahon. Past and present and future.
Yun, lahat ng panahon, ganyan. So, makikita natin, the real ground of justification for sins is the offering of life of Christ in the place of the sinner. Dapat tayong namatay para sa ating mga kasalanan. Pero ang nangyari, si Kristo yung namatay para sa atin. He died instead of us. So 1 Peter chapter 1 verse 8, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. We were redeemed. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Sa kailang mga kasalanan, kung context na pinag-uusapan natin sa mga sinulatan ni Pedro, pero tuturin sa atin. Not with silver or gold, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Alam niyo yung Passover meal, Passover lamb sa Old Testament, ganun din, without blemish and without spot. Ito po yung naglalarawan sa Panginoon, who is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Nung makita siya ni John the Baptist, sa John, di ba? He is the Lamb of God. Para larawan siya ng Passover lamb sa Old Testament, is the Lamb of God na nag-aalis ng mga kasalanan. Sa Tagalog, nalalaman ninyong kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno para tayo mga Pilipino, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya lang sa kordero walang kapintasan at walang duwis. Maliwanag po yun. Yun lamang dugo ng ating Panginoon ang nakapagtubos sa lahat ng mga kasalanan. Dito rin po sa Hebrews chapter 10, verse 10. Marami po mga talata. Gusto natin tignan lahat para sa ating kabatiran. So ito'y malalim na pag-aaral. Actually, hindi naman talagang ganun kahirap kung ating intindihin. Sabi dito, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ang salitang sanctified means set apart. We were set apart. And we're set apart from sin. Yan ang ibig sabihin. So, a saint is sanctified. Ang saint, a separated one. Sanctified is set apart. Isasalin po natin. But that will we have been set apart through the offering of the body of Jesus once for all. We are set apart from sin. We are sanctified by the blood of Christ. Diba? By the body. Tumulo yung dugo ng Panginoon. By the body. By the blood of Christ. We are sanctified. So maliwanag yan. Not the blood of bulls and goats, but the blood of Christ. Maliwanag po yan. Very clear. Diba? Sa Ephesians chapter 1, verse 7, at ating babasahin din mga kapatid. Kung meron kayong Biblia, basahin nyo. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Through Him, in Him, we have redemption through His blood. Ganyan. So, yung dugo lamang ng Panginoon, makikita natin. So 1 John chapter 1 verse 7, we are forgiven from all sins through His blood, sabi niya. 1 John, basahin natin, chapter 1 verse 7. So walang kasalanan hindi maaaring patawarin. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. The blood of Jesus Christ. Ganun din po sa Revelation chapter 1. Makikita natin, Revelation chapter 1, sinasabi we were washed by the blood of Christ. Basahin po natin, no po? Para lalo pang accurate ang ating babasahin. Verse 5, di po nagkakamali. Sabi dito,
and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings, or make us a kingdom, sa ibang salin, and priest to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. So maliwalag po rito, yung dugo ng Panginoon, the offering of the blood of Christ, cleanse us from our sins, redeem us from our sins through His blood. Yung makita natin, dugo ng Panginoon. So, kahit na yung pag-ari yung ganap, the justification for the sins of those who lived under the law was the offering of Christ. Kahit na yung mga tao na buhay sa ilan ng Old Testament, ang kapatawaran ng kailang mga kasalanan ay nakasalalay sa dugo ng ating Panginoon. So, isipin niyo, sa Hebrews chapter 9, verse 15, the blood of Jesus Christ forgave the sins of the sins done under the Old Testament and the sins in the New Testament. Pareho po yun. It's both prospective or retroactive and prospective. Basahin natin para maliwanag. And for this reason is the mediator of the new covenant, by means of death, necessarily implying dun tumulog dugo niya, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Tagalog, kahit siya tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako sa pamanang buhay na walang hanggan, yaman na ganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa pagsasalangsang kilaw ng unang tipan. So dito, medyo meron na tayong kaliwanagan dito. Yung kapatawaran ng mga pagkakasala sa Old Covenant were forgiven by the blood of Christ. Tingnan niyo, ano po? Ngayon, harmonizing the Old Testament and New Testament, there are pertinent questions. Mga tanong na dapat natin itanong. How can these opposing views be reconciled? Sabi sa Old Testament, there was forgiveness of sin. There were those who acknowledged that they were forgiven of their sins. Samantala sa New Testament, sinasabi, hindi maaaring magkalis ng kasalanan ng mga dugo ng mga hayop na inihaan sa Old Testament. Hindi maaari ganyan. They could not take away sins. It was not possible. Hindi po pwede ganyan. Number 2, how is it possible for sins to be forgiven under the law yet to be remembered again and again? Paano yung kapatawaran na sinasabi sa Old Testament under the law of Moses? Yet those sins are remembered again and again. Kung ba't naalala pa rin yung mga pagkakasalang yun? Ganyan. How is it possible that men were forgiven under the law when they offered animal sacrifices while such offerings could not save? Paano yung mga tao ipinatawad sa ilalim ng kautusan ni Moises nang sila nagahin ng mga dugo ng mga hayop, samantalang iyon na hindi maaaring magligtas? And how can it be that said men were forgiven when they would not be held accountable for their sins at a later date? They will be held accountable. So, anong sagot natin doon? Ganito po makikita natin. Yung pong kasalanan sa Old Testament were held in abeyance or suspended for a year, and then sacrifices will be offered again. Kaya taon-taon sila po yung naghain ng mga hayop para yung mga pagkakasalan nila ay sinususpend lang ng Diyos. So yung forgiveness sa Old Testament means a suspension of the sins. Sinuspende lang. Pero hindi talaga inalis. Para sila, kung meron silang pagkakasala sa harapan ng Diyos, they could not have fellowship with God. So yung mga pagkakasala nga, they were temporarily suspended so they could have fellowship with God. And then later on, mag-aahin pa rin sila ng mga dugo ng mga hayop sa mga kasalanang panibawang kasalanan, at pati yung mga dating kasalanan ay alalahanin. Nasuspende lang. Kasi if they were really forgiven, then there is no need for a sacrifice for them.
Kasi kung tinatawad na yung mga dating pagkakasala, hindi na nila mag-uulit pa ng aahin para sa mga kasalanan nyo. Pero taon-taon, inuulit nila, di ba? They were remembered every year. Sabi sa Hebrews chapter 10, verse 2, for then would they have not ceased to be offered. For the worshippers, once purified, would have had no more consciousness of sins. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana itinigil ng handog ang mga yon? Kung ang mga sumasamba ng dalis ng minsan, sana hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Hindi na nila kakalimutan na, hindi na alalahanin. So, big sabihin, sinususpend lang ng Diyos yung kasalanan mo. So, in other words, pupunta tayo ngayon sa kahulugan ng pagpapatawad. There's a difference of forgiveness under the Old Testament and the New Testament. The Old Testament forgiveness is only a suspension of the sins. Then they are remembered and sacrifices need to be made. Sinuspende lang. Andun pa rin ang kasalanan mo. Sinuspende lang ng Diyos. For a year. Tapos you need to make another sacrifice next year. And so on and so forth. Pero inaalala pa rin nila yung mga pagkakasala. In other words, kung inaalala pa yung mga pagkakasala, andun pa rin yung kasalanan mo. You were not really forgiven, di ba? Under the New Testament, sins are forgiven and are forgotten and permanently erased. Now, this Hebrews chapter 8, verse 12, there's a difference between the Old Covenant and the New Covenant. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. In that it says the New Covenant is made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. So in other words, sa New Testament, there is real forgiveness of sins. Hindi na inaalala pa ng Diyos ang ating mga kasalanan. So we do not need to make sacrifice every year because they were forgiven by the Lord. Kung nagkasala tayo, you need to repent. Magsisi ka lang. And the blood of Jesus Christ will forgive us of our sins. At hindi naalalahan yung mga kasalanan nyo. If the sins are always remembered, then they are not really forgiven. Diba? They were just suspended. Para magkaroon ka pa rin ng pakikipagkaisa sa Diyos. Otherwise, kung ikay makasalanan, walang pag-fellowship sa iyong Diyos. Diba? In the New Testament is the real forgiveness of our sins. In the Old Testament, the animal sacrifices point to the real sacrifice that will take away sins. Tinuturuan sila ng Diyos na ang tunay na pag-aalis ng mga kasalanan ay sa pagdating ng siyang tagapagligtas. Ay taon-taon, ikay nag-aahin, tapos inaalala yung mga pagkakasala. Anong iisipin mo? Kailan makakalimutan ng Diyos ang aming mga kasalanan? At tunay kami patatawarin. Ito'y sa pamagitan ng isang tagapagligtas. Yun ang essence ni Apostle Paul sa Romans, di ba? Pagka kanya dumadaan yung pagkakasala, then grace will abound. Kaya namatay ang Panginoon so that those sins will be finally forgiven. So in other words, yung kailang pagpapatawad ay prospective forgiveness. Pagdating po ng ating Panginoon. So yung mga tao naging tapat sa pag-ayon taon-taon sa Old Testament ay pinatawad ng ating Panginoon nung namatay ang ating Panginoon. Pero remember, yung tunay na sumampalataya sa kailang pag-ahin. Hindi panlabas lamang sila nag-aahin. Yun yung tandaan natin. Merong pananampalatayang kailangan sa Old Testament. Dahil sa Isaiah chapter 1, nagalit ang Diyos. Ayaw ko na kayo mandog ninyo. Bakit? Panlalabas lang. Hindi tunay na sumasamba. Ganon din dito. Yung mga tunay na sumasamba at tunay na nag-aahin para sa kanilang mga pagkakasala sa Old Testament were forgiven by the blood of Christ. So makikita natin. Those who were faithful to offer sacrifices each year on the Day of Atonement were forgiven when Jesus died on the cross. Those who offered in faith, in believing that only the blood of the Son of God can take away the sins. Di ba tinuturo yan? Sa pamagitan ng bini Abraham, lahat ng mangkan sa lupa ay patatawarin kanya. Ito yung pag-asa ni Abraham. This was the hope of Abraham.
So John chapter 8, verse 56, sabi, Christ said, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Bakit siya nagalak? Because pinangakuan siya, he was promised by God. Genesis chapter 22, verse 18, in your seed, all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. This was the same hope of David. Ito ang pagkasya ni David. No, Acts chapter 2, verse 25, for David says concerning him, Christ, I foresaw the Lord always before my face. For he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart was rejoiced, and my tongue was glad. Moreover, my flesh will rest in hope. For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Yun ang pagkasya ni David. The Messiah. Nagaling sa kanya ang magpapatawad sa kanyang kasalanan. Pag namatay ang ating Panginoon sa krus, di ba? So, if the law of Moses alone, yung kautusan ni Moses lang, men could be justified, then there is no need for Christ to die on the cross. Kung yung kautusan ni Moses lamang ay sapat na para aring ganap ang mga tao, hindi na kailangan mamatay ang Panginoon sa krus, di ba? Pero yun lumalabag sa prinsipyo ng kaligtasan ng Diyos. Bakit? Galatians 3:18, for if the inheritance of the law, it is no longer a promise. God gave it to Abraham by promise. It is not through the law of Moses, but by the promise. Ito yung pinangako Abraham, and it was fulfilled. It was fulfilled. Sa Galatians chapter 4, verse 4, in due time, it was fulfilled. Ibig sabihin, sa taktang panahon na ibinigay ng Diyos, dumating ang Panginoon. Ganyan. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoptions as sons. Liwanag yun, di ba? It was not through the law. It was through the promise made by God to Abraham. His seed, Christ, siya mag-aalis ng ating mga kasalanan. So, tanong, pinatawad na ba ng Diyos sa mga taong tapat sa Old Testament? Yes, by the blood of Christ. During the Old Testament, yung pong pangako na yun ng kaligtasan, papatawaran, is grounded by the sacrifice of Christ. Kung di dumating ang Panginoon sa krus, walang kapatawaran yung mga tao sa under the Old Testament. So yung sinasabi, pinatatawad, yes, they were forgiven prospectively by the blood of Christ. So yun makikita natin. In other words, kumbaga, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, nagtatrabaho ka doon, pero hindi ka permanent. Kailan ka naging permanent? Nung pumirma ng kontrata. Parang ganun ang sitwasyon ng mga tao sa Old Testament. Meron nagsabi, pinatawad ako ng Diyos kanya. Pero yun ay dahil sa ahing ng dugo ng ating Panginoon sa krus. Doon sila tunay na pinatawad ng Diyos yung mga tao na sa Old Testament. Doon ang dapat nating unawain yung mga binasa natin sa Old Testament na may pagpapatawad, na pinatawad, ng Diyos yung pagpatawad. Totoo yun. Pero ito'y sa pamagitan ng ating Panginoon. Yung kanyang pagtulong dugo niya sa krus. Yun po makiluwanag na tinuturo ng Biblia. Ang question, was there real forgiveness of sins under the Old Testament alone? There is not. Otherwise, kung meron, there is no need for Christ to die on the cross. Diba? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung meron kayong katanungan, kaya ko sasagutin ko. Pero hindi ko kaya sagutin, pag-aralan natin. Ganun lang po yan. Huwag natin akuin na alam natin kung di natin alam. Mahirap yun. Si Aljan Acampo, good evening po. Si Medic Canono, magandang gabi po sa ating lahat. Si Agosto 12, ganda ng pangalan po no. Agosto 12, August 12, ganyan. Siguro ito ang araw ng kanyang kapanganakan. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi rin. Iba niya Senior Sunny,
Magandang gabi, mga kapatid kay Jesus. Magandang gabi rin. Niyaka College, magandang gabi, Brother Lourdes, sa mga kapatid. God bless us all. To God be the glory. Good evening din. And God be the glory. Ruben Timuran, magandang gabi po. Dario Danila Belvis is watching from Puerto Princesa City. Good evening, Brother Lourdes. Last ko nakita si Brother Dario was 12 years ago. 2013 yata. Last time nakarating po kami sa Palawan, 12 years ago. The first time nakarating po ako doon, early 2000. Binata pa si Brother Dario noon. Parang, nakapagtapos na ng pag-aaral. Hindi ko makalimutan ng ano niya, ang email niya, dbelbeast ngayon. Devil Beast. Niloloko, Devil Beast. Ganyan. At yahoo.com, hindi ko makalimutan yun dahil dbelbeast, ganyan. Dbelbeast. Kung lukoyin natin yan, Devil Beast. Ganyan. Pero biro lang yun noon. So, isa po yung magiting na mga karal dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Kung makagawin po kayo dyan sa Puerto Princesa, yun ang tamang paanapin po nyo ang si Brother Dario Belvis. Siya po ang mga karal dyan sa Palawan. Wala na po mga tanong, mga ano. So, tuloy lang po natin. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He, saving me from sin and sorrow washed at Calvary. Wonderful, the Prince of Glory, mighty God is He. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave Himself for my shame there at Calvary. Marvelous, saving grace, sets my spirit free. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He. He gave Himself to die a ransom there on yonder tree. His saving grace my soul to save, could it ever be? Salvation's plan for every man, He purchased pardon free. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave Himself for my shame there at Calvary. Marvelous, saving grace, sets my spirit free. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He. Redeeming love sent from above, He died for you and me. Go tell the message of His love, salvation now is free. No longer wait, the fields are white, the call or distant sea. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave Himself for my shame there at Calvary. Marvelous, saving grace, sets my spirit free. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He. Someday you'll stand at the bar on high. Someday your record you'll sing. Someday you'll answer the question of life. What will your answer be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer? What will it be? Sadly you'll stand if you're unprepared. Trembling you'll fall on your knee. Facing the sentence of life or of death. What will that
me? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer? What will it be? Now is the time to prepare, my friend. Make your soul spotless and free. Wash in the blood of the crucified one. He will your answer be. What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer? What will it be? Tingnan po natin, may karagdagan. Ito po si Brother Dario. Thank you po for your lessons. Thank you for your lessons, Brother Lordy. Patuloy ko pong ingatan, Panginoon, ang iyong pamilya at mga kapatid. Salamat, Brad. Kaya hindi sa iyong pamilya at mga kapatid dyan sa Puerto Princesa. Tayo po ay ginagawa lang po natin ang makakaya natin sa kaharian ng Diyos. Bahala pong Diyos o bigay ng karagdagan sa anumang bagay natin ginagawa. Tayo po ay instrumento lang ng Diyos. So, tayo po ay magtatapos na sa pamamagitan ng isang maikling panalangin. Ang banal, kayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, sa inyo, sa maraming pagkakataon na inyo binibigay sa amin, na kami po ay maging instrumento ninyo sa pagkakalat, pangangaral, pagtuturo ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Lagi panatilihin po niyo sa amin ang espiritu ng kapakumbabaan, na kami po ay lingkod lamang ninyo, Diyos. At kami umasa sa inyong kapangyarihan upang magbunga ang aming pagpapagal sa aming pangangaral. Ama, sana po ay alisin niyo ang espiritu ng pagmamataas sa amin. Kilalanin po namin ang aming kalagayan sa inyong harapan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyaya, pisikal na mga biyaya na ibinibigay sa amin sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. At sa mga bagay na kung saan ay binibigyan kami ng kasiyahan na naayos sa inyong kalooban. At higit sa lahat sa spiritual na biyaya ng kaligtasan yung binigay po sa amin. Patawarin po niyo kami ng Diyos sa mga pagkakamali na aming nagagawa sa gitna po ng aming pagnanasa na maging kalugod-dagod sa inyo. Naway tayo tulot ninyo na magpatuloy po kami sa ganitong paglilingkod sa inyo, Diyos, hanggang sa pagdating po ng aming Panginoon o pagdating ng aming kamatayan. Dinadalagan din po namin ng Diyos ang lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo, na sana rin po yung magpatuloy sila sa kabanalan na sa inyong kalooban. Dinadalagan din po namin na ay magpamahalahan, na sana po ay maging punong-puno ng karunungan na magkagawa sila ng mga desisyon sa ikabubuti ng aming bayan. At ang mga bayan ito ay aming hiningi, dakilang pangalan sa Kristo. Amen. Maraming salamat po. Ingat po tayo mga kapatid. Lobin Panginoon, bukas po, magsama-sama tayo muli sa ganitong gawain. Maraming salamat. God bless. Ingat po tayo.